Isa sa mga inaabangan sa traslasyon ang tradisyonal na dungaw kung saan magtatagpo ang imahen ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian at ang poon ng Jesus Nazareno. At live mula sa San Sebastian Street sa Maynila, may express report si Mobile Journal Jas Paredes. Jas, marami naman ang nag-aabang dyan. Ruth, bahagya ng kumakapal ang dami ng mga debotong nakaabang dito sa Plaza del Carmen para sa tradisyonal na dungaw mamaya. At yan nga ang pinaka-inaabangan dito dahil ito yung pagdungaw ng imahe ng Nuestra Señora del Carmen at ng Poong Jesus Nazareno. Sa bahaging ito, sinasabing nagiging tahimik ang lahat at pansamantalang tinitigil yung pagtatapon ng bimpo at pag-akyat sa andas. At ito nga, Ruth, ito yung sitwasyon dito sa San Sebastian Church. Makikita dito sa aking likuran na kumakapal na nga yung dami ng mga tao at kanya-kanyang diskarte yung mga deboto para makapamahinga. At habang nag-aabang dito sa harap ng San Sebastian Church, makikita natin na kanya-kanya silang latag at simula kanina pa silang umaga dito. May mga nakausap tayo na simula kaninang 12 a.m. madaling araw ay nag-abang na sila dito para makapuesto dahil yung naasahan niya mamaya ay sisikip na ito dito sa harapan ng San Sebastian Church. Ruth, may nakausap din tayo kanina, no, si Nanay Violeta, na kung saan ang kwento niya sa atin simula 1999 pa lamang ay dumadalo na siya dito sa traslasyon kung saan bitbit niya pa yung kanyang 1-year-old na apo nung panahon na yon. At nung nakita natin siya, kasama niya na yung kanyang apo at bitbit na yung kanyang apo sa tuhod na talagang panata ng kanilang pamilya, henerasyon na ipinasa na sa kanila. At hindi lang yan basta panata dahil ang ilan naman sa ating mga nakausap, ang kanila namang panata ay yung mamigay ng mga libreng pagkain para sa mga deboto dahil ito yung kanilang pasasalamat at tulong naman dito sa mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At para naman sa seguridad, Ruth, no, meron tayong 1,563 personnel na nakadeploy dito sa Segment 9 o dito sa perimeter ng San Sebastian Church. At ayon sa nakausap natin kanina ay nananatiling maayos naman daw ang kalagayan at sitwasyon dito habang inaantay ang pagdating ng andas na kakantabay rin ng ating medical staff sa mga posibleng trauma cases o mga dadating na kaso mamaya kapag medyo inasahang pagsikip pagdating ng andas. Pero kanina nakausap natin, meron tayong 2 cases na na-sprain, ngunit nakauwi naman na daw sila, Ruth. At sa ngayon, Ruth, ay ito muna yung latest dito, pero abangan natin ang pagdating ng andas, Ruth. Yan pong Express Report ni Mobile Journal Jas Paredes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.